Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit maraming politicians ay corrupt o inherited corruption. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Romans chapter 5 verse 12. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, "Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all had sinned." Madalas natin tanongin natin mga sarili kung bakit kaya ang daming politiko ang corrupt. At kahit ilang election pa ang dumaan, parang hindi sila nawawala o hindi na pumupos. Pero kung itong ating iisipin sa mas malalim na level, this isn't just about politics. It is a mirror of the human heart. A heart na infected ng sin mula pa sa simula, mula pa kina Eva at Adan. Ang tawag naman sa konsepto natin ngayon ay inherited corruption o theological term ay original na pollution. Ibig sabihin nito, hindi tayo naging sinners dahil nagkakasala tayo. Nagkasala tayo kasi sinners na talaga tayo by nature. Simula pa lang sa sinapupunan ng ating ina ay makasala na tayo. Unang-una naman ay we totally lack spiritual good before God. Kailan pa tayo kabait sa paningin ng tao, hindi yon sapat sa harap ng banal na Panginoon natin. Kung wala ang grace ni Lord, wala tayong may pagmamalaki. Ang puso natin na punong-puno ng selfishness, pride, at rebellion. Kalawa ay we are totally unable to do spiritual good apart from grace. Sabi sa Bible, we are spiritually dead. Hindi lang po tayo may sakit sa spirit, tayo ay patay talaga spiritually. At ang patay na iyon ay walang kayang gawin unless buhayin siya. That's why kailangan natin ng Diyos para gisingin tayo mula sa spiritual death natin. Our thoughts, desires, and actions, lahat ito ay likas na taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung titignan natin ang corruption ng mga politiko, masasabi natin alis sila. Pero bago tayo manghusga, mas magandang kung sisilipin muna natin ang ating sarili. Dahil kung tutuusin, tayong lahat ay may corruption sa puso. Ito ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan. At para naman sa ating teachings ngayong araw, ay unang-una, the greatest problem of humanity is sin. Hindi ito kahirapan, hindi ito kakulangan ng edukasyon, hindi rin ito sistema ng gobyerno, kundi kasalanan, mga kapatid. Lahat ng gulo sa mundo, ang nag-uugat niyan ay sin. Kalaway, the greatest solution to the problem is Christ. Praise God dahil mayroon tayong solusyon at yun ay walang iba kundi si Kristo. Siya ang nagbayad sa utang natin na mga kasalanan. He lived the life we couldn't live and died the death we deserve. At ikatatlo, the greatest act you can do is proclaim Christ. Kung may pinaka-importante gawin sa buhay natin, ay yun ang ipahayag natin si Kristo sa ating buhay. Hindi lamang sa salita, kundi sa buhay natin sa araw-araw. At para naman sa ating application ngayong araw ay unang-una surrender your life to Christ. Hindi sapat ang pagiging mabait, mga kapatid. Kailangan natin kilalanin mismo si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Isuko natin ang lahat, pati yung mga tinatago natin kasalanan. Kalawa, I believe in the triumph of Christ. Nung nanalo si Kristo, napanalunan niya ang kamatayan, tinalo na niya ang sin at kamatayan. At dahil doon, nagkaroon tayo ng pag-asa na kahit gaano kalalim ang corruption, ay kaya niya tayong mabuhin. Kaya mga ganun ka-importante na paglayaan natin mismo si Kristo bilang ating tagapagligtas. At dito tatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.